binigyan tayo ng simbahan ng ganitong pag-aalala para maituwid natin kung ano mang buhay meron tayo sa ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus. O most holy heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore thee, I love thee, and with a lively sorrow for my sins, I offer thee this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to thy will. Grant, good Jesus, that I may live in thee and for thee. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, thy blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Within thy heart I place my every care. In every need let me come to thee with humble trust, saying, Heart of Jesus, help me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 19, versikulo 31 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatutuo. Tunay ang kanyang patutuo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin,
Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang first Friday po of the month. Sa araw na ito ay is the solemnity of most Sacred Heart of Jesus. So, kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. So, una-una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating poong may kapal, sa ating mahal na Panginoong Hesus na binigyan po niya tayo ng pagkakataong ito na makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po'y nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers, sa mga bago nating subscribers. Marami pong salamat sa inyo. At sa lahat na tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. So, isang mapagpalang madaling araw ng Biyernes diyan sa Pilipinas. So, mga kapatid, sa araw na ito, we celebrate the solemnity of most Sacred Heart of Jesus. Nung titingnan natin, tayong lahat ay may mga puso din, ano? But minsan yung mga puso natin, yung ibang kantang pusong bato. Tapos yung may mga kanta rin na yung puso ay sinaksak, lahat na, dinurog, lahat na. Alam niyo yung kanta na yon, ito rin yung na-experience ng ating Panginoon. In reality, na-experience niya ito dahil sa atin. Lahat ng saksak, lahat ng kung anong klaseng kapintasan or shall we say yung bang paglalait, lahat-lahat karanasan ito ng puso ng ating Panginoon. Because of us, no, na makasalanan. But then, dahil ang ating Panginoon ay Panginoon ng pagmamahal, dumanak man ng dugo mula sa kanyang puso, itong dugo na ito ay ito po yung naglilinis ng ating mga kasalanan. Inoffer niya ito to wash us. But still, no, tayo'y minsan binibigyan pa rin natin ng pansin, ng pagpahalaga ang mga bagay na siya yung nagsasaksak sa puso ng ating Panginoon. Not only because He is God na mapagmahal, but He is also the God of mercy. No? Yung problema lang, tayo lang eh. Sometimes we're good, sometimes we're bad. No? Hindi natin maiwasan dahil napaka-strong talaga, no? Napaka-strong ng mga temptations dito sa mundo. If we are open our eyes, no, sa paligid natin, makakalimutan na natin ng Diyos. Dahil wala tayong iniintindi kundi yung paligid natin. Yun ang nag-i-introduce sa atin na ay mas maganda ito, no? Huwag ka nang magsimba o mag-attend ng kung ano dahil maganda yung palabas. Championship ngayon ng basketball or may may laro si number 1 na na boxer. So wag muna tayo. Ito muna, dito muna tayo manood. Yun mga kapatid. Sometimes we select, no, or we choose our priority in a different way. But then, if we look sa puso ng ating Panginoon na siyang tinuturo niya in the picture, dapat doon tayo mag-focus. Secondary na yung iba. Dahil sa mga panahon ngayon, mahina lang tayo dito at wala tayong malakas na pananampalataya.
ma-topple down tayo ng kalaban. At sa ating ebanghelyo napakaliwanag, no? Kasi madalas itong babangayan, no? May konting insights lang ako dito that yung bang hindi naniniwala ng ating Panginoon ay namatay ng Biyernes, di ba? Ba't ito napakaklaro kung balikan natin ang ebanghelyo? Ang sabi, nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. O, di ba? It means Sabat. The next day, magsasabat na eh. Magsasyabat na sila. Di ba? Magsasyabat na sila. Ay kung hindi siya namatay ng Biyernes, anong araw yun? Dahil dito, klaro ay magsasyabat. Ano ba ang syabat nila? Sabado. Diba? Napakahalaga, highest, ano yun eh. Kung nandito lang sana si Pisma Romel, siya yung makapag, I don't know, si Pisma Juban, kung may idudugtong dito. Ano yun, sa panahon na yun, hindi lang syabat na Sabat na Sabado as ordinary, but nagkataon na, ano yun, mataas pa na Shabbat ang celebrate nila. Diba? Yung iba, ayaw maniwala. Well, andyan, no, nakasulat. Basahin mo lang, intindihin mo lang, sa simpleng pag-unawa lang. Oh. So ba din mga kapatid, we will pray for them na kung ayaw nila maniwala, well, sana maniwala na lang sila sa puso ng ating Panginoon. Yung habag ba? No? At hindi lang tayo ang mag-aantay ng kahabagan. Tayo din. We have that kind of heart na mahabag din sa ating kapwa. We are living in this world na ibang masasabi natin may competition. Ayaw ng isa na magpasailalim. Walang humility sometimes. Walang humility. Walang pakumbaba. Yung puso nagiging bato, no? Kaya minsan nagbabangayan, no? Di patalo. Kahit na nga sa business, no? Kanya-kanyang lakasan ng pagandahan ng promotion. So yun, dahil mas binigyan halaga yung nandito sa mundo, yung mga makamundong bagay. But kung alalahanin lang natin kung anong hirap, no? Anong hirap na dinanas ng ating Panginoon, lalo na yung kanyang puso, kung anong kasakit yun, no? Na lahat ng minahal niya ay tumalikod sa kanya. Iniwan nga siya eh, di ba? Nagsitakbuhan yung mga apostolis. Ang kaisa-isang nandadyan lang na nanatili sa kanya hanggang sa krus, hanggang sa inilibing, yung nanay niya. Diba? Dahil ganun kamahal ng nanay ang anak. So, balikan natin na naman yung presensya niya sa Holy Eucharist. Pag nagtanggap tayo, ay baliwala lang minsan eh. No? Pagtanggap sa kamay, ay tapos na. Ang isinasuggest nga, after na matanggap mo siya, kung may tubig ka, you have to drink water. Dahil pag lumabas ka, pag dumura ka, ay nandun pa yun. Ang presensya niya. So that's the point and the thing na dapat natin malaman na ano man kaliit yung natitira doon, yung mahabaging puso ay nandoon pa rin. So we have to bear in mind that napakahalaga ito para sa ating buhay. Hindi buhay natin dito sa mundo, of course may part ito, but din pinapangarap ba natin din na makasama natin siya doon sa kabila right after our life here on earth. So ano mga pinagagawa natin, no, dito. So kaya nga binigyan tayo ng simbahan ng ganitong pag-aalala para maituwid natin kung ano mang buhay meron tayo sa ngayon.
So kung meron tayong pusong bato, gawin natin pusong mamon, no? Or ano ba yung mas malambot pa doon, no? Gawin natin. Huwag na tayong magiging matigas ang puso kagaya ng sa last natin na episode, no? Or yung gospel, yung sa wedding, di ba? O sa marriage. Dahil sa katigasan ng inyong mga puso, kaya nga naglagda si Moises ng kasulatan na pwedeng i-divorce. But din, sa Panginoon, hindi pwede. Ngayon, andyan. Nasa ilang reading na, nasa third reading na siguro, o ano ba yung sa ating Congress, yung divorce. Yun. So, lahat natin mga kapatid, that every time we hurt people, we hurt somebody, ito po'y tumuturok sa puso ng ating Panginoon. We should have realized that hindi yung tao yung sinasaktan natin, but din ang ating Panginoon. Mahabaging puso ni Jesus, kaawaan po kami. Marami pong salamat sa lahat ng mga nagsuporta, tumatangkilik, sumusubaybay, at sa lahat natin ng mga subscribers, marami pong salamat sa inyo. So sa muli, ang ating Panginoon ay may isang pusong mahabagin na tayo po ay kanyang minahal ng todo. Kaya inalay niya ang kanyang buhay, pumarito siya sa lupa, inalay ang kanyang buhay para po sa ating lahat. So marami pong salamat at huwag na po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po everyone at mahabaging puso ni Jesus, kaawaan mo po kami. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.